nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablog ng mga balita sa DCXL 558. Gusto niyo ba ng headlines? Headline! Mamaya sa sports, yung Pacers at Heat tabla sa Game 4 ng Eastern Conference Finals. Sa showbiz naman, si Vice Ganda napababayaan daw ang kanyang pamilya. Ayan ang mga headlines. Diretso muna sa Quezon City, arestado po ang dalawang lalaki matapos mahuli sa akto habang nasa kalagitnaan ng pagtatalik sa loob mismo ng comfort room ng isang bar sa Araneta Central, Cubao. Panilala ang mga suspect na sina Patrick Prospect talaga, no? Niebres, 21 at isa hong 24 anyos na si Oliver. Parehas na Oliver, laki. Ha? Sasampa ng... Si Oli ka pala. Oo. Ay, kanina si Patricia pala yun. Ay, sus Mariosep. Sasampahan ng kasong alarm and scandal. Yun pala. Nabisto ho yung kahalayan ng dalawa nang mapadaan sa restroom ng isang stop. At nakarinig daw po ng kaluskos sa loob ng lugar na meron ng pagkatapos ng kaluskos may pag-ungol na. Nang silipin ho ng stop ang bahagyan na kaawang na pintuan ng CR ay Namboso. Silipin ba naman? tumambad sa kanya ang dalawang lalaki nang isa'y nakababang pantalon habang isa pa ay nakaluhod sa kanyang harapan. Nako! Dahil dito ay matapos kunan ng kinuhanan pa ng cellphone video. Souvenir pa. Ang nagaganap pong kalaswaan ay pinadampot na ang dalawa sa mga bouncer ng club. Kanina yan, ha? Kanina yan. Eto, sa Paranaque. Lubog sa bahaho yung ilang lugar ho dyan matapos sumabog ang tubo ng Maynilad sa kanto ng Ross Boulevard at Coastal Road. Patuloy pa rin ang pagbulwak ho ng tubig mula ho sa sumabog na tubo ng Maynilad. Noong isang araw sa may Santaan na baha. Ay nag-uukay na ho ang kontraktor ng Maynilad sa dumatagas na tubo na may laking 200 milimilya. Ano ang millimeter? Upang malagyan ang clamp at mahinto na yung paglabas ho ng tubig. Sayang. Sa kabila ng aberya, sinamantala ho ng ilang residente ang tubig kung saan doon na ho sila naligo at nag-toothbrush. Tipid. Na mga balita! Magkaibang resulta ng electronic result at random manual count hindi po ikinababahala ng palasyo. May balita ang birthday celebrator na si Deo de Guzman. Deo Irajmo. Salamat kasamang bati, kasamang Weng. Hindi nababahala ang Palasyo ng Malacanang sa ginawang pag-amin ng Komisyon ng Eleksyon na hindi magkapareho ang resulta ng electronic result sa resulta ng random manual audit. Ayon kay Communications Operations Secretary Herminio Sanay Coloma, hihintay na lang nila ang magiging resulta ng report na ilalabas ng COMELEC. Batid naman kasi anya ng komisyon ang kanilang constitutional mandate na tiyaki ng integridad ng halalan. Matatandaan na sinabi naman ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes na inihintay pa nila ang ulat mula kay Commissioner Christian Lim na siyang nagmamando sa random manual count. Binanggit din naman ni PPCRB Chairperson Henrietta De Villa na dapat i-validate pa ang pagkakaiba ng dalawa dahil hindi pa ito maaaring ituring na opisyal. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tapat RNN. Naglalagablog na mga balita! May dapat daw masibak kasunod ng ambush sa mga tauhan ng PNP. Dapat daw meron. May report si Grace Mariano. Grace, i-meron mo, i-radyo mo. Iginit na ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na nararapat na mayroong masibak sa pwesto sa nangyaring insidente ng pananagbang ng mga rebelde sa elite force ng PNP sa Alakapan sa Gayan Province. Ang katwiran kasi ni Estrada, malinaw na mayroong pumalpak sa pagkalat ng intelligence information ukol sa galaw ng mga kasapi ng New People's Army sa Alakapan. Sa nasabing insidente na ginamitan ng landmine ng mga rebelde, 8 pulis ang nasawi at 7 ang sugatan. Samantala, kaugnay nito nagpaabot naman ng pakikiramay at panalangin si Senator Ferdinand Bongbong Marcos at Alan Peter Cayetano sa pamilyang naiwan ng mga nasabing pulis. Ganun din sa pamilya naman ng mga sundalo na nasawi sa kamay ng mga miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Hulo. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RNN.
Naglalagablab na mga balita. Smartmatic wag na raw gamitin sa susunod na eleksyon. May balita si Conde Bata. Conde, i-radyo mo. Umay mga militanteng mambabatas sa Kamara sa Commission on Election huwag nang gamitin ang Smartmatic sa susunod na halalan sa 2016. Ito ang ginawang panawagan ng mga militanteng kongresista matapos na puro kapalpakan pa rin ang nararanasan sa automated election itong nagdaang midterm election. Git dito ni Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, mistulang na paglalaruan lamang ng Smartmatic ang sistema ng halalan sa bansa at hindi na dapat ito ang gamitin sa susunod na halalan. Nasasakripisyo anya ang resulta ng halalan at napagdududaan pa rin ng taong bayan ng kanilang mga boto. Dagdag pa nito ay madaliin na ng COMELEC ang proklamasyon sa mga natitirang party list dahil lalo lamang nagiging bukas ito sa dayaan, lalo na para sa mga natalong party list. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Ang pag-pull out naman sa mga Pinoy peacekeeper sa Golan Heights, pinag-aaralan na ng DND. May report si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo. Pinag-aaralan na ngayon ng Department of National Defense kung mananatili o ito-pull out nila ang mga nakatalagang Pinoy peacekeepers sa Golan Heights. Ito ay dahil sa magkakasunod na insidente ng pagdukot sa ilang mga Philippine peacekeepers sa lugar ngayong taon na ayon kay DND spokesperson Dr. Peter Galvez. Kinakailangan pa unang pag-aralan ng mga matataas na opisyal ng DND at AFP ang usapin kaugnay sa pag-pull out nga ng mga Philippine contingent sa Golan Heights. Sa ngayon, tiniyak naman ng DND na nasa maayos na sitwasyon ang mga Pinoy peacekeepers sa lugar. Pero inamin ni Galvez na talagang nakasentro ang DND para tumutok sa kalagayan ng mga sundalo sa lugar dahil sa naganap nga na pagdukot sa mga sundalong Pinoy sa Golan Heights. Matalandang 21 mga Pinoy peacekeepers ang dinukot ng mga armadong kalakihan sa Golan Heights habang nitong nakalipas na buwan lamang ay 4 din mga sundalong Pinoy ang dinukot. Pero nabawi naman ang mga ito dahil sa mga isinagawang negosasyon. Kasama mo sa DND para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Naglalagablab sa 558 DZXL. Bulat Palaro. NBA Update. Nagpapatuloy po ang mainit na bakbakan sa pagitan ng mga koponang Miami Heat at Indiana Pacers. Di matapos magawang idepensa ng Pacers sa kanilang home court sa atake ng Heat para may tawalang serye sa 2-all ng nagpapatuloy ng NBA Eastern Conference Final Series. Nakapagambag ng 23 points at 12 rebounds si Roy Hibbert para paunahan ang panalo ng koponan sa score na 99-92. Nakapagtala rin ng 20 points si Lance Stephenson para tulungan po makabawi ang Pacers sa kanilang pagkatalo ng Game 3. Samantala mo yung tatangkay ng Heat na makabawi sa kanilang home court sa darating na Game 5. Naglalagablab na mga balita. DZXL. Showbiz Balita. Bukas daw, andito na. May nag-text si Lollipop, bukas daw, andito na siya. Wala pa. Ay, mukhang hindi pa raw kaya yung mata. Sore eyes, no? Sore eyes, grabe Usually yun. 1 week. 1 week ba? Oo. Sore eyes. Namboso kasi. Oo. Siya yung sumilipatan dun sa bar sa Cubao kanina. Oo. Kanina binalita mo. Yung binidyohan pa niya. Binidyohan niya. Dalawang Adan, ano? Dalawang Adan. Eva ba? Oo. Yung isa doon, kilala niya pala. Oo. Biro mo yun. Sabi nga ng someone special, Oo. dapat lagi may ganyang balita daw. Hindi lang. Oo. Ito muna, kami mga macho muna Sige, magbabalita pare. tungkol sa mundo na ating papasukan sa darating na panahon. Oo. Mundo ng pag-artista. Yan. Yan. Nagtaka ka. Nagulat ka, si Rated R andito. Asan si Chinlong Kwaila? Wala, busy daw nagre-recorrida. Chinlong Kwaila. Oo. Ano siya sabi niya? Andun na, ito muna. Wala Mga si- sumusubaybay dito sa kay Vice Ganda. Si Vice Ganda. Inamin ho niya na napabayaan niya yung kanyang pamilya dahil sa sobrang pagtatrabaho. Talaga yung mga basta yung mga kabayo dyan sa Santa Ana, wala na? Wala na yata. Wala na yata Nasa dyan, Cavite na. lumipat na, Cavite na. Basta, kayod kabayo rin pala itong si Kwan, si Vice. Ever since naman. Oo. Oo.
At kahapon, opisyal na nga bumalik si Vice sa kanyang show na sa tanghali matapos yung isang linggong pagkawala. Nawala lang bigla eh. Ang sabi ni Vice, nung Marso niya napangakuan ng kanyang lolo na susunduin niya ito sa La Union. Pero last week niya lang ito na gawa, nasundo. At masaya-masaya si Vice dahil kasama na niya yung kanyang lolo. Nanatiling tahimik naman ang aking headphone. Ayan, okay na. Ayos na siya. Tahimik naman ang comedy host sa kabila ng mga batikos sa kanya. Tapos gamitin ba naman sa kanyang concert na i-Vice ganda mo ako? Yun ba yun? Kamusta raw? Sabi ni Ma'am Jessica, Vice. Kamusta ka na? Gusto mo ma-rape daw? Hindi kasi yung ginamit niya yung si Jessica Soho sa isang comedy skit niya nung concert niya sa Smart Araneta Coliseum. Pagtripan lang siguro ng writer, pagkasunduan na gawin natin to. Marami nag-react na Paul din naman talaga. Pag sa Amerika, mas matindi pa ho dyan. So, yan ang ating showbiz ngayong tanghali. Sa ngalan po ni Loli. Thank you, ha? Ako po si Dodong. Dominic. Ay, pumasok ka! Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Si Alex nagbibilang ng pera, oh. Ganun ba? Pera ba yan? Si Chiang Kai-shek. Wala busy siya. Oo, ako muna ngayon nagpapanghimagas. Ba si Kuya Alex, buti pa may pera, no? Tayo, nag-aantay pa lang ng Ano pera. binibilang mo dyan, Alex? Alex Busy dapat, siya. Madaming pera daw, sosyal. Baka bariya-bariya. Kaya Yan ang kuko. hindi magkanda bilang. Eto na nga nakapagtala ng world record sa Guinness ang isang babaeng sundalo sa Afghanistan bilang pinakamabilis mag-jumping rope. Kayo ba kasamang Weng, kasamang Buddy? Milig kayo mag-jumping rope? Hindi eh. Jumping Basketball, mahilig ako. Basketball. Jumping rope kasamang Weng. Mukha ba ako? Parang ayaw. Hindi, ayaw. Jumping rope. Jumping yun? rope. Yung tumatalon ng ganun. Pambata. Oo, pang bata. Tapos iba sa gym, pang training din nila yun. pwede yan. Oo, pwede. Tapos, Pangarap ko yan. oo, i-achieve natin yan. Eto na nga, umabot sa 12,405 times siyang tumalon sa jumping rope sa loob ng isang oras. O, diba? bilis Dire-diretso yun, ha? Walang hinto. At tinatayang 3.45 jumps ang nagagawa ni Major Leticia Walpole kada segundo. O, diba? 3 talon halos, mahigit, kada segundo. Paano niya nagagawa? Napakabilis. Ano yan, layo niyang ma-inspire mga kababaihan sa Afghanistan na hindi hadlang ang kasarian para maabot mo ang iyong gusto. Natalo ni Walpole ang dating record na 11,572 skips na naitala ng isa ring babae mula naman sa Florida. So, I therefore conclude na magagaling tumalo ng mga babae. Tama ba ito? At mabibilis tumalo ng mga Mabilis. babae. Kasi diba, mabibilis na ito, ha? Galing nila. Abay, tumalon ka na rin. Hindi pa tatalon pa lang. Pero natalunan ka na ba? Munti ka ng matalon. Patalon pa lang. Nagtalunan na kayo, di ba? Nagtatalunan pa lang. Napatalon ka na ba? Malapit nang mapatalon. Pag nagtalunan, pareho kayong talo. Uy, talon pa ba pinag-uusapan natin? Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DCXL News Center. Rated R, Tatak RMN. Thank you. Nakakabasa yung talon. Talo. Depende sa tatalunan mo. Hindi. Talaga, yung polls nakakabasa yan. Ay, oo naman. Yung talon. Tagalog. Okay. Salamat. Thank you. Bye-bye. Chong Kaila. Paano mga kasama? Overtime ulit. Umaga, tanghali, overtime. Ganun lang talaga yan. Ito na ang programa Bantay OFW, ha? Dire-diretso man naglalagablab na balitang Tatak RMN. Yung napakinggan sa DCXL 558. Yan. Aliyo ng Miyerkules na May 29, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. At from the city of Sambol, is ang primo hermano Weng de la Peña. At kami po ay Tatak RMN. Ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.